Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay araw ng Martes. Welcome sa ika-70th episode ng Wealth of the Nation series. Tayo po ay nasa ika-70th episode na. At ako'y naghahanda pa ng aking background role. Sandali lamang po. Dahil bago tayo nagsimula ng programa, naging abala po ako sa ibang mga bagay. Ayan, tuloy. Hindi ko na-set up ang aking background role. Para naman hindi maging monotonous. Magiging monotonous kung wala itong aking music sandali lang yan. Mayo 28, araw ng Martes. Yan. Gana-ganahan tayo dyan. At ang ating paksa ngayon siyempre, iinog sa panibagong, panibagong dimensyon. Labas muna tayo sa ating mga natutunan ng mga nakaraang episode. Labas muna tayo dun sa mga kaharian. Labas muna tayo dun sa mga pamana system. Kundi focus tayo, mag-zoom in tayo kung sino, kanino, ang mga yamang nabahagi. Siyempre yung kayamanan yan, sabi natin kay Pangulong Marcos, sabi natin kay Severino Santa Romana. Pero ano ba kung talaga ang kasaysayan? Sa objective perspective dun sa aking pinag-aaralang libro o aklat, ayan po ang akin pong inanarrate sa inyo. Hindi po ako magaling na storyteller. Patalon-talon ho. Pero kapag pasensyaan nyo na Pero kung kayo'y nakasunod na dito sa ating mga tinatalakay rito sa Wealth of the Nation, nasisiguro ko naman pong hindi na mahirap. Hindi na po mahirap sundan. Samantala, ang Wealth of the Nation ay isa pong self-funded, crowd-funded, meaning ako, ikaw, tayong lahat ay nagtutulungan para maging self-sustainable ang programang ito. At nang sa ganun,
makiliti naman ang ka-Anton paminsan-minsan. Ano? So kung kayo po ay nalulugod sa aking ginagawa, maaari po ninyong ipahatid ang inyong appreciation sa pamamagitan ng PayPal, www.paypal.com or paypal.me/Tony Israel. At ito po ang aking bank account number, personal bank account number. Wala pong malaking pera yan. Hindi gaya ng mga pinamanaan ni Pangulong Marcos, ni Severino Santa Romana. Ayan maliit na pupuwing sa laki o sa liit ng laman. Ayan, ang video account number, naka-flash na po sa inyong mga screen. Aking full name at syempre yung aking phone number na maaari po ninyong gamitin para itala sa mga remittance slips ninyo kung kayo magpapadala sa alinmang remittance services. Yang number din po ang ginagamit po ng karamihang nagpa-follow up tungkol sa ID. Huwag naman po sana. Hindi ko po kayo masasagot tungkol po sa ID pa sa ngayon dahil talagang binabaha ko yung ating email. Araw-araw may dumarating, 100. Magmula nung nilunsad siyempre, maabot ng mga 300, 500, 1,000 siyang araw. Ngayon bumaba na po. Buti naman. Kasi hindi na po kami masyadong nahihirapan. Very soon, i-announce ko po kung kailan po ang deadline at paliliwanag ko po ang dahilan kung bakit kailangan muna magkaroon ng deadline at nang sa ganun ay mabigyan kami ng space para ma-review ang mga submissions. May mga submissions po kasing malalabo at meron din po mga submission na sa tingin ko maraming pera. Kaya unahin po muna natin yung mga hindi pa nakakatikim. Okay. So, pinasasalamatan po ng programa ang mga sumusunod. Sila po yung mga sumusuporta dito sa ating pa-ID system. Nandiyan siyempre si Alfredo T. ng Saudi, si Atdingli Iloilo, si Penny Gallagher, si Kuya Turbo ng Italy. Naku, napakabilis magpadala. Si Juana C. ng Hong Kong. Hindi ko napapanood si Juana C. dito sa nakikita ang kanyang pangalan. Although na pinalam niya sa akin na siya tutulong sa pamamagitan ng overseas call. Ayan, si Juana C. ng Hong Kong. Nandiyan siyempre si Ate Florentina at Mang Roger ng Queens. Pinabati ko na rin ang aking brother na si Nick Kabigting ng Queens, New York. Si Ella B. at Susana P. mag-ina po sila. Si Arnelo V. Si Robert John V. ng Bacolod City. Siyempre nandiyan si Ate Wen ng Quezon City. Si Venerando Umali. Si Vener Samson. Duhay lungsod. Mamangka ka sa dalawang lungsod ha. At siyempre si Dandy Hucos. Si Emmanuel L. ng San Joaquin, Iloilo. Si Juvencio Laporga. Salamat, Kuya Juvencio. Si Ricardo Bascos ng Rojas City. Si Cecil Takahashi ng Tokyo. At Anonymous ng Pasig. Sino kaya itong Anonymous ng Pasig? Hindi kaya si Edner ito? At siyempre nandiyan si Melchor D. Melchor, Kuya Melchor. Si Edgar Palmitos. Si Ate Del ng Canada. Si Mike. Kuya Mike Carganilla. At si Mirope Dayaw. Maraming salamat. At sa Mantala, okay. Samantala, nais kong bigyan po ang itong text message na aking natanggap. Napaka-importante po. Kaya ito ay ating babasahin sa inyo at meron pong nakatala dito. Transcribe ko na po. Sabi good afternoon, good morning, kanina umagal lang to. Sir Anton, tama po yung sinabi nyo about bank reset to EMV format. Yung pala. Format niyan ibabaguhin itong Europay Mastercard Visa. About reset to EMV format, ang EMV ang stands for Europay Mastercard Visa. Kasi by the end of the year, dapat lahat ng ATM natin ay EMV na. At hindi na yung chips lang ang nakalagay. Ayan. Exclusive. Galing po sa pinadala ng aking tukayo na si Tony.
Salamat, Tony, sa impormasyon iyong binolunteer na padala sa atin para mabasa natin. Kaya EMB na. Europay Mastercard Visa. Hindi kaya to kabal na naman? Maiintindihan mo natin to. Maiintindihan natin kung ano ang partisipasyon ng mga kabal. Okay, pero siyempre, babatiin muna natin isa-isa. Dahil di makukumpleto ang programa kung wala ang inyong ating mga early tuners gaya ni DC, bago to, DC Falisgon. 11 na 11 kay Miss Alice Sundusay. Ay, aking mga kaibigan, taga Bohol. Tinomis Alozira from the Arizola family. Keep on watching from Tagbilaran. Ayan, pupunta ako uli dyan sa Tagbilaran. Michael Lopez, Mars Santos, Glenn Umilia Malaylay, Julie Kyoko. May pinsan akong Kyoko Alan Milebo, Enzo Di Maculangan, Segmar Knights La Rosa, kay Roberto Castillon, Eduardo Perdido, Romeo Rey, Eddie Percy Velasco, Julie Gorospe, Irene Calyalad, Rose Adaliaga, o John Eddie Zamora. Magandang gabi po. Masyado na pong lumiliwanag at nanonood sa inyo, lalong-lalo na yung mga spiritual. Sana nga lumiwanag na at makatikim na. Makatikim na tayo ng mainit na sabaw. Nawa, ibang ibig sabihin daw yan. Kay Mirna Lagmaytan, kay Nersa Rica. Teka muna, medyo na ito aking Kay Nersa Rica, Danny Maracino, kay Gudoy, Raimundo, may good news ba Gudoy? Nelson Reyes, Roberto Ibiernas, Lauro Albano, Roldan, Luisito Santos, Edgar Serrano, Maylin Sumabat, Rodolfo Palumique, Jeric Bueno, Frederick Saliora Duran, John Panganduyon, Lilita Fabro, Madeline Cudal Tabierdo, Marlene Llorin, kay Leonard, Donato Red, Vicente Raza, Julie Ramos, Bernadette Tayag, Manuel Santillana, Burns Gonzales, Amelia Balmadrid, Tabeta Tolentino, Dandy Hucos, salamat. Jason Ella, kay Erkateka Valle, kay Bel Diaz, kay Marilyn Anota, Joy Mark Rivera, Jojit Cruz, kay Lengleng from Kuwait, Bel Diaz, Ami Ibio, Elvira Garcia, Esto Estrada, Bong Berol, Gisli Giswa, Vicente Zepeda, kay Willie De Dios, Edgardo Cabusca, Monica Amar, kay Nancy Abaygar. Nancy, may kilala ka na nabanggit dito na tila kilala ko rin, Daniel Estaria, David Song, Danilo Garcia Rabara, Vince Montoya, Cres Gahilonia, Mart Santos, Ebilio de la Torre, Alice Andusay, si Jul Marie. Good evening, Jul Marie. Salamat mga kababayan. Good evening daw. Kay Marian Tahada, Chesa Malaya, Lito Kimson, Juliet Sasa, Renato Hetio, Ferdinand Odivelas, Jan Sena Tangub, Prince Idulgi. Sino kaya itong si Prince Idulgi? Ed Abat, kay Cecil Takahashi, maraming salamat. Hermie Biderbo, kay Cherry Nunez, maraming salamat, Cherry. Banji Kembao, Lovely Corsiga, Nati Victa, Vince Montoya, kay Remy Pispis, Kevin Kalumpang, Teresa Dumanais, kay Ayete, Arwen Garcia, Romel Takod, Ati Del, nandyan na yung link. Samira Abdullah Fata, Wire Birch, Leonard Oraban, Rodolfo Mulles, Alberto Milo Llaneta, Richard Zolas, Mel Laconce, T.S. Giango, Ami Mariano, Claudia Osenbach, Carlos Arganda, tapos na, Melvin Pangan, LV Peñaranda,
Mercy Me, Jong Magpayo, Elsa Daes, Paner Batralo, Liberty Cherry, Kaife, Lee, Nilda Estrada, Catalina Bahamonde, Jeremias Rosal, Lorenciana Saturnias, Sandel del Prado. Good evening kay Anton, kay Ma'am Princess Elizabeth, and to the Pekog family and what niyan. So, sarap na kinakain ni Princess na. Nag-buffet sila eh. Sarap-sarap. Ang dami-dami eh. Silvia Oledo, Aseria Aksakya, Lee Jose, Kent Lopez, Boboy Ramos, Katoni, masilimot. Mahirap arukin. Oo nga, Boboy. Wala pa si Au-Au. Kinuha ni Constanzo. Nandiyan ba si Au-Au? Wala si Au-Au. Si Ruby at si Esmeralda nandito. Julie Kyoko, Kevin Lumar, Cherry Malye. Ay, Kuya Ben, salamat. Ben Laporga, Gina Ortega. Gina, natanggap ko yung PM mo. Tutugan na natin yan agad. May nakaprogram lang tayo ngayon. Javelin Reyes, Juanito Nagisaram, Norms Kumat, Jerlyn Reyes, tapos na, si Monty Jen, Marlon Bias, Veritas Fortitudo, Lyceum yan na. Lina, Danielo Uraban, Jojelyn Marsan, Leonard. Si Man Princess. Good evening to all Woten officers, viewers, members, and all of my Pekog family. And we all love you, Anton. Salamat, Ma'am Princess. Looking forward to your arrival. Susunduin kita. Joe Magsayo, Juliet May Rodillado, Delia De Leon Capili, Cyrus Castro, Marisa Talikte, Lizelle Berame Cantones ng Hong Kong, Violeta Guillermo, Marlutec Tempus, Eric Mabesa, Nonito Orgel Cutillas, Alcantara Rosie, Alejandro Francisco. Pray tayo, ha? Let's hang on. Gary Liagas, Camilo Dominguez, Joel Pasis, Maria Soledad Espinosa, Jose Oliver Buabayan, Fedia Dima Magsanay, Wizard Reynolds from Rodriguez Rizal, Rose Umbak, wag ka ambak, ha? Umbak lang, mag-ambak. Jesse Lorenzo, Jennifer Kadungog, Edmond Dantes, Erna de la Paz, Jerry Liagas, Rebecca Coney, Romilyn Bigtas, Lynn Ligad, Rosalina Salayo. Okay, nabuo ko rin. Nabuo rin natin sa awa ng Diyos ang mag-mention. Tsaka po pala, nakipag-communicate po sa akin si Miss Lita Espiritu. Lita Espiritu ng Alpha Omega World Martial Development Program. At nice po niyang ipahatid na hindi po sila nasiyahan doon po sa naging pahayag ni Maris Monforte in reaction doon sa poster naman na nanggaling sa kanila na tinamaan o medyo na nasaktan naman. Nasaktan naman si Maris bilang kasapi ng KKMMI dahil dun sa smear campaign o sabihin na natin poster na hindi nagustuhan na pantama o tinamaan o ano ba tawag yan? Na laban, panglaban kay Star 88 or kay pangalan niya, no? Nakalimutan ko, basta si Star 888. Nakalimutan ko yung pangalan. Si Dante Valencia. Ayan, kay Ginong Dante Valencia. So hindi nila nagustuhan. May mga punto yata na gusto silang linawin o i-rebut tungkol doon sa ilan sa mga napahayag o pinahayag ni Maris Monforte. So sabi ko, Miss Lita Espiritu,
Ngayon, sinasabi ko na po, kino-convey ko na binibigyan ko po kayo ng equal opportunity para makapagsalita. Sabihin lang po ninyo kung kailan at nang sa ganun ay may schedule natin. Kung this coming Thursday, kung gusto po ninyong magsalita, magpahayag in response doon sa naging pahayag ni Maris Monforte hinggil doon sa poster laban kay Dante Valencia, binubuksan ko po ang linya para kayo naman po ang makapagsalita. Ang inyong grupo, ang AWNDP. Welcome po kayo, no? Just let me know para may schedule ko po ng mahusay kung kayo ay magsasalita hinggil po dun sa naging pahayag ni Maris Monforte. Ayan, nandiyan si Cheryl Lou. Magandang gabi. Cheryl Lou. Okay, ayan. Kay Cedric Nunez. Okay, sige. Hindi na tayo papaligoy-ligoy dahil may pasok pa bukas, no? Ang aking pagtutunan po ng pansin ay ito pong aking nire-review yung laklat. Pinupuyat ako ni Sterling at ni Peggy Seagrave dahil dito sa librong Gold Warriors, America's Secret Recovery of Wise Gold. Why? Hindi ko na sasabihin yung buong pangalan dahil nasi-censor na baka ma-censor ako ng YouTube eh. Kaya ito po ang ating pag-uusapan. Bakit po? Bakit napakahalaga itong aklat na ito o itong parte ng kasaysayan na dapat balangkasin dito? Una-una, napasalamatan ko nga pala si Pip, si Rodrigo the Pip. Yan ang tunay na Pip. Dahil siya ikalamya dun sa kanilang pamilya. Si Pip, hindi si Tirso Cruz III. Si Pip, si Tirso Cruz III, dapat the third yan, hindi yan the Pip eh. Now, nang mabuksan sa akin ang tungkol kay Severino Santa Romana, ako yung nag-research. No? Nag-research at ang una kong hinanap doon ay si Tarsiana Rodriguez. At dito, nabulat sa akin ang patungkol doon sa napakalaking kayamanan na noong panahon ng Hapon ay itinago dito sa Pilipinas o naitago dito sa Pilipinas dahil ang intensyon ng kayamanan yan, bulto-bulto kung ilang milyong tonelada, palagay na natin. Napakaraming cash o napakalaking amount of gold bullions ang naglanding sa Pilipinas in transit papunta sa Japan. Dahil noon, hindi sila makalusot via land papunta sa Japan through Korea or China. Dito nila dinala sa Pilipinas dahil itatawid nila dito sa norte, galing sa norte papuntang Japan. Dahil at that time, hindi gumagana yung torpedo ng American warships kontra sa Japanese warship. Kaya naging successful yung kanilang pagtawid ng mga ginto doon sa Japan. Habang ginagamit nila ang facility dito sa Pilipinas as pang-inventaryo, pinipila nila, sort out, at hinahanda dito kinakamada, isinasakay sa barko na hospital ship kuno, pero hindi pala tunay na hospital ship, at itinatawid sa Japan. So for 2 years or more than 2 years, naging yun ang kalakaran na naging gawi. No? Magkukulimbat sila. Yung mga nakulimbat nila sa China, nakulimbat nila sa Indochina, dito sa baba, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, inaakyat nila papunta sa Mindanao hanggang makarating sa Norte Luzon at doon nila kinakamada at isinasakay sa barko na hospital ship, inaakyat sa Japan. So naging ganun ang gawi. So hindi nasisiyo, hindi nawawasak yung barko, gawa ng pumapalpak yung torpedo ng Amerika. Pangalawa, hindi nila pwedeng tirahin yung barkong hospital ship dahil magbabiolate ang Amerika doon sa Articles of War. So, yun ang naging paraan ng Japan na yung mga nakulambit nilang ilang bilyong-bilyon o ilang milyong tonelada ng ginto. Hindi ko alam yung exact amount, pero massive
massive amount of gold ay inaakyat nila. Nang maayos, yung torpedo system ng Amerika naging masikip. Naging masikip na ang mga pagkakataon para makapag-smuggle yung Japan ng mga ginto galing dito sa Pilipinas. Ay kasi yung Pilipinas parang transit point po yan, tawag yan. Naging masikip na sa kanilang mundo. Kaya ang ginawa nila, yung mga naimbak ng mga naiwang ginto, ginawa nila ng mga bunkers. Tinago nila yan. May mga engineer sila na nag-architect, nag-design binubuo ng mga civil engineer, chemical engineer para paghanda ng mga chemical para sa booby trap, mga minero at mga ibang slaves na galing sa China at sa Korea. So sa makatwid, nakabuo sila ng 175 tunnels. At lahat yan ina-attribute nila sa emperor ng Japan. Japanese Imperial Army. Di ba? So pagka sinabing Japanese Imperial Army, dala-dala yung pangalan ng emperador ng Japan. Kaya nga ang turing nila sa emperor ng Japan parang deity o god. Isa sa mga gods, no? May pagka-divino, divine. So ang loyalty nila sa emperor ng Hapon o ng Japan ay talagang hindi naman matatawaran. So din sa 175 sites na yan, pinangalanan nilang Golden Lily. Yan. So 175 bunkers, 175 tunnels, whatever, yun ang naging imbakan. Siyempre, yung mapa ay tinuturing na sagrado, sikreto. No? Ang namahala dyan sa mapa na yan, para ma-relocate, malocate, matunton o kilalanin yung mga sites na yan, wala iba kundi itong si Prince Takeda na pinsan ni Emperor. Ayoko na sabihin yung Emperor kasi baka ma-censure ako sa YouTube. Most of the time, nandito siya sa Pilipinas at meron siyang nakursunadahang binatilyo Hindi naman daw bakla ito, pero nakursunadahan niyang nakagaanan niya ng loob. Ang pangalan ng binatilyo na walang iba kundi si Ben Valmores. Yan ang ginamit niyang valet o yung utusan. Alalay, assistant. Kung utusan, kuha ka ng sigarilyo, Ben, tatakbo naman si Ben, gano'n. Hanggang sa nakagaanan niya ng loob at ipinangako naman ni Prince Takeda doon sa tatay na alagaan nila si Ben at hindi niya ipapahamak. Papahiram lang sa kanya. So, wala namang magawa yung tatay kahit na mapahamak si Ben. Wala silang magagawa kung gusto ng nasa makapangyarihan. Hanggang sa dumating ang punto na bawat lakad ni Prince Takeda, kasama niya si Ben Balmores na isang wala namang natapos, illiterate, at alam ni Ben Balmores yung mga sites na yan. No? Hanggang sa, gaya nga nung naking nakwento, nung magtatapos na yung digmaan, nasaksihan ni Ben Balmores kung paano pasabugan ang isang napakalaking tunnel na kung saan nag-expect yung mga engineers, nag-expect yung mga nagpagal na makakauwi na, nagdao sila ng party dun sa ilalim ng tunnel. Di dumating si General Y, kasama si Prince Takeda, kasama rin si Ben Balmores. No? Imbes na isama si Ben Balmores dun sa mga mapapabilang dun sa mga pasasabugan sa ilalim ng tunnel, niligtas siya ni Prince Takeda. Nagtaka si General Y, ba't di mo iniwan yan? Baka magsuplong yan. Sabi ni Prince Takeda, arbor ko na yan, pare. Dahil nangako ko sa tatay niya na isusuli ko ng buhay yan Akin na yan. So, pumayag. Lumabas sila General White at si Prince Takeda at si Ben Balmores, maya-maya, boom, sumabog, nag-cave in. Yun, nagsara yung tunnel. Lahat ng nandoon na nagiinuman ng sake, lumisigaw ng bansay, bigla na lang, namatay, siyempre. Wala nang hangin, wala na. Patay. So, may 175 Golden Lily sites na merong nabuo. Ngayon, ito si Prince Takeda, nung papunta na sa Japan, nagdadalawang isip. Sabi niya nasakit na sa submarino iiwan ko ba to? Iiwan ko ba itong
mga treasure maps na ito o dadalhin ko. Ito perspektiba ho ito ng aklat. Ano ho? Ilalayo muna natin tayo dun sa mga Hispanic, pre-Hispanic. Ilayo muna tayo dun sa mga before the war. Ito dito lang sa wartime period at post-wartime period, makikita na po natin kung saan nanggaling yung kayamanang pinaglalaruan o napaglaruan o pinaglaruan. Siyempre tayo kabilang doon sa mga napaglaruan kasi dahil dyan sa ginto na yan po ang nagpaikot ng ating ekonomiya. Okay, so nang pasakay na itong si Takeda ng kanyang submarino, naisipan niyang iwan ko na lang to kay Ben. Kasi baka mamaya hindi na ako makabalik. Balikan ko na lang si Ben kapag natapos na itong gulo at kapag buhay pa ako. At least kapag buhay pa itong si Ben, mas safe dito sa kanya, mas safe sa kanya yung mga mapa. Ayan, ganun na. Ganun na nangyari. Ganun na nga nangyari. Nasa kay Ben ngayon yung 175 maps. Natapos ang digmaan, natapos ang gera, kay Ben pa rin yung map. Okay. Now, nung matapos na yung gera, umentra na ngayon ang isang nagngangalang Colonel Severino Santa Romana. Umentra na ito sa storya dito sa aklat ng Gold Warriors. Si Santa Romana at ang isang nagngangalang Edward Lansdale. Captain pa itong si Edward Lansdale na isang Amerikano. Ngayon, naririnig nila kasi nakikita nila meron silang intelligence report na naghakot na maraming ginto ang Japan. Kung nakapaghakot ng napakaraming ginto, hindi mangyayaring na-bankrupt ang Japan. Hindi mangyayaring hindi makapagbabayad ng reparation ang Japan. Pero pinalalabas doon sa Japan ng emperor na nalugi kami. Wala na kaming pambabayad. Pero hindi yun ang plano ng Japan. Ang plano ng Japan, kahit matalo tayo sa gera, panalo pa rin tayo sa nakulimbat nating spoils of war. By which, dun ayon sa kasaysayan na ni-research ni na Peggy at Sterling Seagrave, almost kalahati ng nakulimbat ng Hapon na dinala at nakatawid ng Japan ay naiwan sa Pilipinas. Hindi napakalaking pera. Napakalaking pera. Naiwan dito sa Pilipinas. At sabi, sa sobrang dami niyan, it would take a century na bago ma-recover fully yung kayamanan yan. Di siyempre. Kumilos ngayon itong Santa Romana. Kasama si Lansdale. Kumbaga, si Lansdale, Amerikano, si Santa Romana, Pilipino. Kumilos ngayon sila. Paano natin malalaman sino ang lead? Sino ang dapat nating paghingian ng impormasyon? Wala silang nakita. Nakita pala nila itong driver ni General Y na si Kojima. Dinukot nila yan. Nahuli nila. At nang mahuli, pinapupuga. Ayaw pumaga. Di ginawa. Dito sa storya, si Severino Santa Romana, hindi pare. Isa siyang debonair, isa siyang good-looking ladies man, at nag-torture, na-nurture. Siya yung namuno sa pag-torture kay Kojima. Kojima-san, saan mo saan kayo nagpupunta ni General Y? Ganon. Dito. Saan yun? Yan yun. Tinuro ngayon, ang naaalala. According sa naaalala ni Kojima, yung mga treasure sites. In short, sa panahon ni Severino Santa Romana at ni Edward Lansdale na isang Amerikano, nakapagbukas sila, ayon sa storya, ng 12 Golden Lily sites. 12. Now, itong si Lansdale bilang isang Amerikano na-excited at nag-report siya sa kanyang mga boss.
Nag-report siya kay General MacArthur. At nag-report siya kay Truman. At nalaman ng Amerikano na ganyan pala kalaki. Naku, ang dami pala niyan. O, nasaan yung kalahati? Yung kalahati nakatawid ng Japan. Yung kalahati, nandun na iwan sa Pilipinas. Sige, labas. Ginawa ni MacArthur, sinekreto nila. Kasama yung emperador. Huwag na natin ilabas to. Ako ito yung mga ano ko na lang to. Huwag na natin ilabas to. Kasi pag nalaman nito, maraming magkiklaim. Guguluhin tayo ng mga tao. Sino magkiklaim? Mga taga-Singapore. Wealth of the nations yan yung mga taga-Indonesia. Yung mga taga-China. Yung mga taga-Thailand. Yung mga taga-Philippines. Guguluhin tayo. Puputaktihin tayo ng mga claimants. Kaya huwag na natin sabihin to. Parang ganon ang ano. Sabi siguro ni MacArthur, ganun lang ba yan? Hindi. Sabi siguro ng emperador, pag anuhan natin to, pagsaluhan natin ito, magagamit mo itong pera na to para sa agenda ng Amerika na masupil ang komunismo. Ayan. Ganun ba? Sabi ni MacArthur. O sige, deposit yan. Bigyan ng ginto si ganito, bigyan ng ginto sa ganito, tapos yung interest, yun namin gagamitin para sa pondo namin na hindi na namin kailangan hingin pa sa Congress. Kasi kapag humingi ka ng pera sa Congress, marami pang debatihan. Para maiusad ng Amerika yung kanilang agenda na hindi nadadaan sa Congress, pinaniniwalaan na ginamit yung bilyon-bilyong pera na yan, diniposito sa bangko at yung interest doon nila pinagpepiestahan. Ngayon, dito sa Pilipinas, ganun ang ginawa ni Severino Santa Romana. Yung mga bilyon na yan, pinagdideposito din yan sa sinasabing 110 banks. Parang ganun. Hindi ko masyadong yung detalye. So, diniposito niyo doon. Bilyon. Vatican, humingi ng ginto. Binigyan niya. Kasi malapit itong si Severino Santa Romana sa Vatican. Pinaniniwalaan na siya ay Vatican boy. So, tinulungan niya ang Vatican na makaahon, binigyan ng ginto. Tinulungan niya ibang mga bansa makaahon sa pamamagitan ng pagdideposito niya ng pera. Nagdeposito siya sa Hong Kong, nagdeposito siya sa China, nagdeposito siya sa ibang lugar. Anong makatunog nga yung si Queen Elizabeth, nakialam din. Kaya sinabihan, pinagsabihan yata na, Santa Romana, wala ba kami dyan? Wala ba kaming balato dyan? May Queen, walang problema yan. Magdideposito ako sa Bank of England. Ayan. Na pinamumunuan at that time, siyempre, hanggang sa ngayon, ng mga Rothschild. Ganun na yun. Umiikot na. So, after the war, yung tinago ng Amerika o yung mga nai-enjoy ng Amerika, ginagamit yun sa counterintelligence, sa project nila na sikreto, kung saan-saan. Dito naman sa Pilipinas, siyempre si Severino Santa Romana, napakaraming pera, pinupuntahan naman ng mga bansa, ang mga representante sa ibang bansa. So, limpak-limpak, yung gold bullion na yan. Hindi na nila hinanap pa yung iba. Very minor thing na para sa kanila dahil hindi na nila nauubos yung na-satisfied na sila dun sa interest. No? Kung si Santa Romana, sinasabing kaibigan o abogado niya si Presidente Marcos. Yun. So, kaibigan niya si Presidente Marcos. Sinasabi, pinaniniwalaan na si Santa Romana rin daw nagpakilala kay Marcos kay yung nangginang Imelda Romualdez Marcos. At si Santa Romana at si Marcos ay batid ni Presidente Marcos kung sino si Santa Romana. Now, dumating yung punto ng naging binata-bata, kumbaga, o ikaw magiging presidente ka, ganyan-ganyan, pupondohan hanggang sa naging presidente nga. Nung naging presidente na si Presidente Marcos,
naisip ni Presidente Marcos yata na itong kayamanang yan, sa Japan pa yan ngayon. Pero after 40 years, mapapasa Pilipino na yan. Ever since, dito binasabi sa libro na to, although pinalalabas nilang greedy si Marcos, although na sinasabing pathologic greed daw ang umiral kay Marcos. Ako naman, personal ko, hindi ako naniniwala doon. Mas pinaniniwalaan ko na masinop. Yun. Masinop. Gusto niya na, kumbaga sa Ilocano, ayaw niya na may masayang at mapunta sa kapariwaraan. Marahil. At ayaw rin niya na yung kayamanan yan mapunta sa kamay ng iba dahil magagamit sa masama. Marahil. Nakikita niya kung paano ginagamit ng Amerika yung underground, yung mga, kumbaga, yung pinagsimulan ng kabal, yung perang yan. At ginawa niya, nagmula at nang pumutok pala yung istorya ni Roger Rojas tungkol din sa Golden Buddha at nabuksan ni Roger Rojas yung tunnel dyan sa Baguio na mapakaraming ginto, namulat din si Presidente Marcos tungkol dyan. Although, that should come later or later namulat no, at pinagagalugad na ngayon yung mga treasure sites dahil ayaw niya mapunta siguro ayaw niya mapunta sa kamay ng iba at ayaw niya lalong maibalik pa sa Japan kung nandito na nga ba naman sa Pilipinas. Now, nang mabuksan yung interest ni Presidente Marcos sa ginto, pinatawag niya ngayon si Santa Romana. Sabi dito sa aklat. Sabi niya, Santi, yes sir, gawin mo nga akong trustee dyan sa holdings mo. Kasi meron si Santa Romana Pwede ba ako na gawin mong trustee dyan? Parang daw labag sa loob ni Santa Romana, wala siyang magawa. Dahil ni-request nga naman ni Marcos na siya ang gawing trustee. Nang ginawa siyang trustee, meron na kaagad na special power of attorney si Presidente Marcos. Marahil. Kaya ginawa ako. Medyo bias ako dito. Bias ako. Marahil. Baka gusto ni Marcos na siyang gawing, gawing trustee. Baka natutunugan niya na si Santi maaring magpondo doon sa Vatican, maaring magpondo sa mga kalaban, o maaring magpondo sa mga grupo na hindi kapalagay o hindi kapalagay ang loob ng presidente. Ito, spekulasyon ko lang. So, napilitan daw itong si Santi na napirmahan yung gusto ni Presidente Marcos na siya ang gawing trustee. Ayun. At si Santi, hindi si Presidente Marcos ang nagpasimuno ng gumagamit ng mapakaraming aliases. Ngayon, nakikita na natin ang link, no? Magmula kay Santi na Pilipino, si Lansdale na Amerikano, si MacArthur na Amerikano, at ang emperador na Hapon, na Japanese. Nandiyan lang naglalaro yan. Kumbaga, 3 bansa lang yan. Pilipinas, Amerika, Japan. Now, nung si Santi medyo dumating na sa punto na nagsawa na siya, parang sabi niya, hindi ko akalain na yung perang bilyon-bilyon na yan, nagamit sa hindi maganda. Kasi lumulutang na lumulutang na. O nasisimulan yung Vietnam War, nasimulan yung mga ganito, kine-carry out yung American agenda, maraming namamatay. Parang dumating sa punto niya na nanawa na siya, no? At yung mga kaibigan niya sa kumpanya, kami ganyan mga Amerikano, nagsiretiro na, iba namatay na, iba nawala na sa pwesto, nagiinom na lang daw ito. Yun na lang kaligayahan. Hanggang sa dumating yung punto na nagkasakit. Na-confine sa San Juan de Dios. Namatay noong September 21, 1974. Pero bago siya namatay, pinamanahan niya ang mga sumusunod. Hindi ko siyempre may enumerate isa-isa. Siyempre, nandyan si Tarsiana Rodriguez,
Pinamanahan niya ng napakalaki, 50 million pesos yata, dollars yata. At yung kanyang common law wife na si Luz Rambano, ang kanyang kumpare na si Jose Velasquez, yung kanyang partner, at sila kung sino-sino pa, maski yung mga kumpare, kumari niya, etc., etc. Now, yung bilyon-bilyon, siyempre nagkalat na yun sa buong mundo. May sa Switzerland, meron sa China, meron kung saan-saan pa, sa Hong Kong, etc. Now, nung mamatay si Severino Santa Romana, ito, importante ito eh. Nang mamatay si Severino Santa Romana, kiklaim nila siyempre agad ni Tarsiana, kiklaim nila Luz Rambano, dahil sa kanila yon. At kung ano man yung plano nila doon, para marahil napag-usapan na nila ni Santi. Pag namatay ako, kunin nyo na yun. Pero nung namatay si Santa Romana, pinahirapan si Tarsiana, saka si Rambano, si Luz Rambano. Pumunta sa Citibank. Kasi may deposit si Severino Santa Romana sa FCNB, First City National Bank, yung Citibank noon. Nilipat sa meron din deposito yata sa New York. Yung kanilang hinahabol yung doon sa New York, ayaw dumadaan siya sa karayom. Halos namutla daw yung manager na si John Reed. At kung ano-ano mga alibay ang sinabi sa kanila. At nagkaroon ng talaga na struggle dahil hindi na makuha ni Tarsiana at ni Luz Rambano yung pera. Kahit anong gawin nila, talagang hindi nakuha. Kumbaga, nung mamatay yung may hawak, yung holder, yung gatekeeper na si Santa Romana, automatically na-lock. Automatically, sinasabi, napunta daw kay Lansdale at nailipat yung ibang account, yung laman ng ibang account sa pangalan ni Lansdale with a D. Kaya, Lansdale na. So, dito, sa leksyon na ito, unang-una makikita natin na kapag namatay yung holder na kinikilala ng mga bangko, nalalak. Hindi na makuha. Kahit ikaw, isa pa yung talagang sinabi mong direct na tagapagmana. Sabihin pa nating handwritten. Sa kamay, sinulat ni Severino Santa Romana yung kanyang last will. Hindi pa rin. Bakit? Diyan pumapasok yung kabal. Diyan pumapasok yung punto na hindi mo mapagkakatiwalaan yung bangko. Diyan din pumapasok yung interest ng bangko o yung corporate interest ng bangko na kapag ibibigay nga naman nila kay Rodriguez, kay Luz Rambano, magwi-withdraw ng bilyon-bilyon, malulugi yung bangko. So sa makatubid, hindi nila napagtagumpayan. Hindi nila napagtagumpayan. So, case closed. Hindi natin masabi kung napakialaman ni Pangulong Marcos yung account ni Severino. Hindi natin masabi kung nalaro o nagamit niya. Hindi natin masabi dahil ang focus ni Pangulong Marcos ay maghukay. Ang kanyang pangako sa mga sundalo, hukayin niyo yan dahil kayo rin ang makikinabang niyan bandang sa balang araw. Sa aklat na ito, sinasabi pinapangako lang daw yun. Paasa ka lang, President Marcos. Sabi sa libro. Pero yung vision niya, naging persistent yung libro na ito na sasabihin na pinapangako na yan ay para sa Filipino people. Doon sa last will, lumabas yan. No? Now, ang naging focus ni Presidente Marcos ay i-retrieve. Ma-retrieve din yung mga sites na yan. Ma-locate din yung mga kayamanan na yan dahil ayaw niyang maunahan ng mga Hapon. Although, effective pa yung clause, effective pa yung kasunduan na mayroong 40 years na palugit para maikolekta ng Hapon yung naiwan nila dito sa Pilipinas. At yan din ang pinaniniwalaan kung bakit nagkaroon ng mga NPA. Kung NPA na si Joe Masison na taga-UP rin,
na kaibigan din ng Pangulong Marcos. MNLF na taga-UP rin, si Nur Misuari, na kaibigan din ni Pangulong Marcos. So para ma-safeguard yung mga lugar na yan at hindi makarating yung mga Hapon, gumawa ka siyempre na eksena. Bukod sa martial law, gumawa ka ng magpakalat ka ng mga kalaban dun sa taas. Now, nandun na sa height ng pag-retrieve ng kayamanan si Presidente Marcos, may mga sites na nabuksan at na-locate nila itong si Ben Balmores na tumulong dun sa mapa. Binigay niya yung sa 175 na Golden Lily sites, 3 tinago niya para sa pamilya niya. Ewan kung nasan yun ngayon. At 172, sinurrender niya doon sa napag-utusan ni Pangulong Marcos. Mahaba na para talakayin pa at alamin pa natin yung whereabouts ng mapa, no? Dahil hindi na magiging significant pa dito sa ating tinatalakay. Sa makatuwid, napakaraming gold bullion ni Presidente Marcos dahil round the clock din trumabaho yung mga Philippine Army noon na kumukuha at tinatambak kung saan dinadala, hindi natin alam. Ang Pangulong Marcos, siyempre, tinulungan niya yung mga bansa dito sa Asia. Singapore, binigyan niya, lagak tayo, boom. Vietnam, ganyan-ganyan. Bibigyan niya yan ng ginto. China, of course. At nag-accumulate yung interest, sa kanya credited siyempre yun. Na-enjoy niya yun. Ngayon, nung panahon na dumami, naglagak siya sa Switzerland na naging isa sa mga naging balakid dahil hindi inonor yung mga nakalagak na gold bullion doon sa Switzerland nang tinutubos na ng kanyang mga heirs, nang tinutubos na ng kanyang mga trustees. In the same manner, yung mga pinamanahan niya ay hindi rin nakakubra. Kung ano ang sinapit ni Severino, yun din ang sinapit ni Presidente Marcos. Now, lumilitaw ngayon na itong mga kabal na sabing ang buong banking system ay pinangungunahan lamang ng 13 pamilya. Ini-imagine nyo? 13 pamilya. Rothschild, Rockefeller, Warburgs, Oppenheimer, kung sino-sino yan. Mukhang mga pangalang So, yun po ang na-imagine nyo, tayo na-enslave. Na-enslave. We work hard for the money, sabi ni Donna Summer. We work hard for the money, pero 13 pamilya lang pala ang nasa likod yan. Although na hindi yun ang balak ng ating Pangulo dahil ang balak ng ating Pangulo pagka nag-lapse na yan, atin na. Nandito na ngayon yung sinasabi ni Queen Salvacion na who owns the land owns the gold. Nandiyan na. Now, dumating yung punto na humingi ng ginto o nakikiusap yung Amerika na dahil may program si Ronald Reagan yata noon na suportahan yung rainbow dollar. May rainbow dollar. At sabi ng Amerika, Apo, ano yan? Pautang nga ng ilang toniladang yan. Ginto. Pwede ko kayong pautangin. Anong transaksyon? Sabi ni na Amerika, ganito Apo, 20% cash, 80% in bonds. Yung bonds, yung kagaya nung pinakita kong FRN, Federal Reserve Notes, Federal Reserve Bonds. Ay, hindi pwede yan. Gusto ko 80% cash, 20% FRN at FRB, pwede na. Ayaw. Matigas ang ulo ng Amerika kasi walang tiwala ang Apo na pagka ganun, 20% cash lang, sigurado yung 80% di mo babayaran. Dahil alam ni Apo na yung mga kalakarang ganyan. Siyempre, presidente, alam niya, naririnig-rinig niya, nauulinigan niya. Si Santo Romano, hindi niyo binayaran Ako pa kaya? So that was parang naging turning point na tumabang ang treatment ng Amerika kay Apo at sinabi nga, kapag hindi mo sinunod yan, mawawala ka sa pwesto. Pinandindiganan ni Apo na 80% cash, 20%
bonds. Yun. Kasi ito'y para sa Filipino people. Nandun na ngayon, nandun na naman. Hanggang sa the rest is history, hindi niya natubos. Pero prior to that, dito pala, napaka-importante, na-miss ko to. Na-discoveryhan ni Apo Perdi na ang Amerika at ang Japan, meron palang sweetheart deal. May sikreto pala. Kayo nung panahon ni MacArthur at meron pala kayong areglo dyan na sinikreto ninyo. Yung kalahati ng nakulimbat ng Japan, ginamit-gamit ninyo, pinaglaruan ninyo. At itong Japan pala, nagkukunwari lang kayong mahirap. Kaya lang, iniwas lang ninyo, hindi kayo nagbayad ng inyong mga danyos. Ako, sa pamilya namin, lolo ko, war victim mo yun. Pinatay ho yun ng Hapon. May narinig ba tayong compensation? May narinig ba tayo sa Amerika na sabihin, babayaran kayo, pinipress namin ng Japan na bayaran kayo? Wala. Yung mga comfort women, sila pang na kailangan pa nila magtipon-tipon at kung lumapit sa Kongreso, pero noong panahon ni MacArthur nung inuusig ang emperador, wala ang ganon. Tila, nagkaroon ng cover-up pa. Bakit? Ginagamit ninyo yung pera ng Hapon para sa inyong interest. Di, nagpadala si Apo ng communique dun sa emperador. Ganyan pala kayo, ha? Ang lagay ba, ganun na lang. Dito sa libro, malisyoso, sabi dito, blinakmail daw. Siguro, sabi, ang lagay ba, ganun na lang. Hindi, pare. Hindi, pare. Padala kami, aid. Doon nagsimula, umapaw yung mga aid. Overseas Development Aid ng ODA, ng Japan. Nandiyan din yung JICA. All in the guise of aid. Pero yun, kumbaga, na-discover ni Marcos, meron ding interest siguro ang Pilipinas doon, hindi naman maipuslit ng Japan in the form of payment kasi nakatago nga, cloak in secrecy. Kaya kunyari, aid. Ang Amerika, kumikita rin, aid. Yun sa panahon ni Marcos dahil alam niya ang nangyayari. Okay? Now, nung mamatay si Marcos, yung mga trustees, maging ang unang ginang, walang nakuha. Bakit? Bakit pareho sila ng sinapit? At sino ang nag-lock? Kabal? Sino ang nag-lock? Yun ang tanong. At magigpasa hanggang ngayon. Kahit kumpleto yung papeles mo, kahit sabihin mong ikaw na nga yung heir, ikaw na nga yung katabi-katabi ng Presidente Marcos magmula pag gising hanggang sa pagtulog ulit, wala kang magagawa. Dahil may nagmamanipula pa rin sa taas na still ay mystery. Napakalaking misteryoso. Napakalaking misteryo kung sino yon. Sabihin na natin, buhay ang Apo. Hindi na pa pwede niyang i-enforce yun dahil publicly, siya patay na. Pangalawa, kahit anong nalalaman niya kapag napalabas mo nga, naaprubahan nga sa mga bangko, naaprubahan nga sa Central Bank, pinatuloy ka nga. Ang tanong, lalabas ba yung pera? O kahit sabihin, ako ang hari, ako ang heir. Ang tanong, lumabas ba yung pera? Lumabas ba yung wealth of the nations? Wala. Sino nagko-control? Hindi natin alam. Ngayon, balik tayo sa back to present. Mag-leap tayo to present times. So kasi yung history na yan, nakagulo-gulo na. Maraming nagki-claim na nga as anticipated by MacArthur. Nako,
Pagka nalaman nila to, marami magke-claim ng ownership. O dito na lang sa Pilipinas, marami nagki-claim. No? Hindi na natin ano yan, dahil natalakay na natin yun, nabalangkas na natin, kilala natin yung iba. Nagke-claim. Now, sa panahon natin ngayon, malinaw dun sa naging kaganapan na ang kayamanan yan, ang kalahati na nakulimbat ng Japan, tayo na po ang may-ari. Kasi lumagpas na yung 40 years, lumagpas na yung 50 years, palagay mo ng extension pa 10 years. Ay wala namang lahat ng mga natitira dito sa Pilipinas na sa ilalim, wealth of the nation na yan. Sa amin na po yan, mahal na emperador. Ngayon kung yung pera, yung bilyon-bilyon na yan na nilak, kung sinong nag-lock, maaari, paapawin ninyo yung pera, maaari sasabihin na buksan nyo na po yan, no? Pero talagay ko hindi si Apo Perdi yung may kakayahan. I don't know. Buksan nyo na po yan dahil kailangan na po namin. Maaring kailanganin na talaga ng Amerika yung pera na yan. Maaring yung mga bangko nasukul na. Yung kabal nasukul na sa kanilang modus na kapag may malaking deposito ay hindi nila binabalik. Nasukul na yung mga gold deposits ay hindi nila binabalik, inaangkin na nila, inaantay na lang nila, mamatay yung may-ari. Kapag namatay yung may-ari, i-claim ng heir, hindi nila pagbibigyan. At ganun din nangyayari. Claimant pa nga, yung mga sino-sino mga claimant na hindi na nga mabigyan. Kung yung tunay pang heir, what more, doon sa mga claimant. Now, fast forward tayo sa present times. Nakita natin din sa ating mga, from episode number 1 to episode number 69, the same thing, inaantay natin yung pagbubukas ng account. Wala makapagbukas. Akala natin hanggang dun lang. Pero magmula dito sa aklat na to, lumilitaw na mas higit pa doon sa ating inaasahan ang dapat nating ipaglaban. Dahil ito na talaga ang wealth of the nation involved. Hindi lang ako, kundi ikaw, tayong lahat, paano natin ito mapagpuprotektahan. Sa atin na yan . Ngayon, kung sabi niyo, ay ayoko yan kasi may sumpa. Sige, okay lang. Okay lang din sa akin yun. Balik natin. Pero kung gagamitin yan sa masama, mas mabuti pang nakabaon na lang yan. Mas mabuti nang limitado lang yung lumabas. Kasi hindi pa kumbaga, ang palabasin na lang yung pera, palabasin na lang yung mga interest na hinahabol ng ating mga claimant. Pero yung pagdating doon sa mga kayamanang nakabaon pa sa lupa, ay siguro, patahimikin na lang natin yan. Yung ating yaman, bilang isang bansa, bilang isang Pilipino. Kaysa lumabas pa yan, napunta sa kamay ng iba, magamit pa sa masamang paraan. Although na, speculative na yan. Now, fast forward. Nakita natin, doon sa kasaysayan na yan, ang involvement ng 3 bansa. 3 bansa lang pala. Kaya sinasabi, who has the gold or the most volume of gold in the world? Philippines. Sabi mismo ni Bush. Kasi alam niya yun . Sinikreto sa atin . Alam ba ni Cory yan? Siyempre, hinabol-habol nga nila. Itong Nola Soriano, nung kanyang chief security advisor noon, inamoy-amoy, hinabol-habol, takam na takaw. Alam ni Erap, alam din yan, alam ng mga past presidents siya, kaya tinatangka nga nila na hukayin. Pero 3 bansa lang ang involved yan. Ang Japan, Amerika, at ang Pilipinas. Ngayon, sa recent development, diba, lumalabas na, si Presidente Digong ang makapagbubukas. Siya lamang ang susi. Siya lamang ang pinagkatiwalaan ni Apo. At siyempre sa Amerika, si Trump, siya yung sumupil. Siya yung nag-crush dun sa mga kabal. At yan, mabubuksan na. O nga parang nakikita natin. Nababalita natin dito sa ating programa na bukas na ang kaban. Pero wala pang lumalabas na pera. Tapos na Anton. Tapos na. Pero implementation na lang. Pero wala pa rin lumalabas na pera.
Nag-aantay na yung mga nagsubmit ng ID. Kailan na ba? Kanto, wala pa pang grasya. Wala pa. Tapos na daw ang boxing. Wala nang claimants. Pero may lumabas mong pera. Wala pa. Pero nakita natin ngayon na late last week, nagpunta si Donald Trump sa Japan. At ang Pangulong Duterte sumunod sa Japan. Sino kayang kausap? Siyempre, sa harapan. Pakikita, kausap si Prime Minister, politics. Pero, malamang, ito ay akin lamang. Napag-usapan na nila ng emperador kung ano ang mangyayari doon sa tinatawag na global wealth na yan. Itong global wealth ay kinontrol lamang yan ng tinatawag na international banking cartel. Lagi sinasabi ni Karen Hodes, sila lang. Pero this time, malamang, magkakaroon na ng changes. Pero with the sanction coming from the Emperor of Japan, America, and the Philippines. Kasi tayo yung may ginto. Ang Amerika, nakisawsaw na lang yun. Philippines and Japan ang may ginto. Ngayon, dumadating yung mga project. Build. Sabi ni Andanar. This is the real McCoy. Sabi ni Andanar. Galing. Magkakaroon na tayo ng subway. Ano ba sa tingin nyo? Welcome ba yun? Magkakaroon na tayong subway. Courtesy ng Japan. Kunyari utang, pero hindi. Utang na walang bayaran. Kasi ang Japan pa may utang sa atin. Pero okay pa sa inyo yun. Gayong marami pang magagalugad sa ilalim ng lupa. But subway. Wala na ba ibang project, mahal na Pangulo? But subway. Ano pa bang gagalugarin sa ilalim? Balita, meron pa dyan sa ilalim ng Pasig River. Kasi nakagawa nga ng tunnel, yung mga Hapon, magaling. Dun sa, magmula sa Port Santiago, pati ilalim dun sa na-cross nila yung body of water ng Pasig River at nakakatabi dun sa kabilang lupa. At baka hindi pa nila nagagaluga dyan. Kaya siguro, may nagsasabi rin yung sa may bandang Guadalupe. Yung Guadalupe, dyan sa EDSA. Sa ilalim nun. Dyan ba padadaanin yung subway, Mr. Andanar? Dyan ba andar ang Andanar? Ang subway? Ikaw ba papayag? Kung sakaling tayong taong bayan ba papayag na the moment na masimulan niyang project niya, although na maganda, ay baka naman merong secondary agenda. Ang agendang bungkalin at matungkab yung wealth of the nation natin. So nakikita po natin ngayon na immaterial do pala itong mga sole signatory issue. Ikaw nga sole signatory. Napirmahan na nga. Pasado na nga sa bangko. Ang tanong, may pondo na ba yung ID namin? Walang lalabas. Paano na lang? Kung yung for the benefit of the Filipino people, napunta dun sa subway. Yung ba gusto mo, Apo Verdi? Yung ba mabe-benefit of Filipino people sa subway lang? Tapos yung agenda, pagdukub-kub. Ayan, isa sa mga mahaba pa, Ednery. Kala ko matatapos na itong votin Hindi pa pala. Mahaba pa. Baka makatanggap na ako ng mga mga paunang mensahe na tumahimik ka na, Anton. Baka sabihin tumahimik ka na, Anton. Huwag mo na sabihin yan. So siguro kung malabo pa, di
ulitin natin. Pero palagay ko naman naipaliwanag ko naman ng sapat na. Doon sa mga sumusubaybay, hindi na mahirap unawain. Yung perang ginamit, nagpaikot sa mundo, magmula nung post-war era, 1945 hanggang ngayon, ilang taon na yan. Yung pala galing sa war loot. War loot. Tayo ay nagpapagal dahil dyan sa war loot. So, yung mga istoryang hindi naman natin inaalis na mayroong mga mga Hispanic asset, yung heritage asset, hindi naman natin inaalis yun. Hindi naman natin inaalis na nakakuha ng si Jose Rizal through Severino Santa Romana. No, pero wag na natin complicate. Dito na lang tayo mag-focus sa post-war. Kitang-kita na kung kanino yung pinaglalaruan, kanino yung ginto yan ng taong bayan, wealth of the nations. At kung kanino napunta, sino nag-consolidate, at kung paano na-consolidate, napunta sa mga bangko, ginamit ng mga bangko, ng mga Rothschild, ng mga kabal, at pagpapahirap ng taong bayan sa buong mundo. Kaya siguro itong reverse key program ng Pangulong Marcos, ay yung mabiyayaan naman ang humanidad, ang humanity. Kung yung dati yung key program was to use the money according to political agenda, according to political supremacy, ngayon naman people supremacy na siguro, sana. Pero kung hanggang subway lang na sabi magmula bababa pa yan hanggang Visayas, Mindanao, papunta dun sa Malaysia, Singapore, obvious na obvious. Paano kami mabibiyayaan yan? Meron nga lumabas na nga yung pera. Lumabas na daw, pero wala nang pera. Ako. Kaya, enough. Sige. Ito, sabi ni Doc, tama ka. Ayaw na ibigay yung account deposit kahit confirmed na existing. May alam ako, kalahati ang gusto ng mga bangko mapunta sa kanila o wala na ma-withdraw. Sobra to . Wala na kasi kakayahan mapunduhan ng bangko yung account. Pero pwede sila maglabas ng instrument para magamit sa investment o makapag-print ng pera. Thank you sa iyo, Doktor, sa iyong komentaryo. Okay. So, sabi ni Alberto Nilo, huwag ka mag-alala, Sir Anton. May natira pa naman sa bundok. Hindi naman nila mahukay lahat. Oo nga naman. Kalingkingan nga lang daw yung nadala sa Japan, dito sa Pilipinas, sa mismong yaman daw natin sa Pinas. Ayun na nga, Lizelle, dahil lalabas niyan, kapag nabungkal, hindi na natin alam, may mga midnight operation gaya dyan sa Bohol. Gagawa daw ng humanitarian project. Alam mo, yung mga bahay na posporo, wala naman titira. At sa umaga, Pilipino magtatrabaho, sa gabi, mga Hapon. May nadaanan din ako dyan sa Antique. Ang daming bahay. Pero wala nakatira. Yung mga bahay na maliliit. Baka siguro nakubkub na rin yan, ha? Pero yun nga, magkubkuban sila. Pero ngayon, ang question ni atin na yan. Nadalim niyang subway project. Japan lang, ito'y agenda yan. Ayun. Same what happened in Port Santiago Rehabilitation. Nadali mo, Ed. Yung Port Santiago Rehabilitation, tama. Nagiging masalimuot ito. Emperor! Bata pa naman yung Emperor ngayon. Ganun-ganun na lang ba yung Emperor? Paano naman yung mga kababayan ko? Paano naman yung sinapit ng mga war veterans? Buti pa yung mga nasawi sa gera, gaya ng lolo ko. Hindi naman sundalo yung lolo ko. Lolo ko ay principal ng eskwelahan. Pinatay ng Hapon. Yung Chocolate Hill, mukhang may lamang ginto, ay parang man-made . Baka. Okay. Wala, Sir Anton. Intact ang Antique, Negros, Iloilo. Very good.
Sana. Yung mga magbantay-bantay na tayo. May sumamo tayo sa Panginoon, Diyos Ama, ang mawalan ng pag-asa, wag tayo mawalan ng pag-asa. Ayan, kaya hindi natin alam kung ano naging areglo, ha. Siguro naman, itiwala naman tayo sa Pangulo. Kung ano ang naging areglo nilang dalawa ng emperador. Siguro, pagdating doon, sabi siguro yung style mauna ka na, Trump. Kasi ikaw ang salimpusa rito kung tutuusin eh. Mag-usap muna tayong dalawa. At pagkadating mo, pagtapos natin, papakita ko kay Digong yung plano. Baka lang. Naglalaro lang yung aking isip. Di ba, Brother Nick? Tapos, Diggs, ito yung plano. Ganto, ganyan. Payag ka ba? Ewan ko. Ay, nako. Sige. Yan na lang. At ayaw umaasa na lalabas ang pera. Kung saan pa dadaanin yan, makita na lang natin yan. Tabayan na lang natin kung sa ganong kaparaanan. Baka siyempre, yung sa sole signatory, yung mga kumilos, yung mga nagpagal, yung mga naghirap, doon siguro. Asa lang tayo. Dahil yung mga naghirap naman, nagbigay ng kaukulang panahon, paghihirap, sana naman ay matulungan din. O baka may lumabas sa pamamagitan nila. Okay, interviewin nyo si Karen Hudes. Karen Hudes. Marunong ka ba mag-Tagalog? Sana naman kasi na ang balita ko si Karen Hudes Pilipino yung kanyang asawa dati. Okay, good evening kay James Sawyer. Magandang gabi sa iyo. James. Andun pasabi na lang kay Supremo Sir Anton, direkta na sa taong bayan. Baka yung emperor ay si Marcos. Baka rin. Ibig po ba sabihin wala na po tayo aasahan dyan sa wealth kasi unti-unti ninyong kinukuha ng gobyerno, Kuya Anton? Yun na nga sabihin ayoko. Subway, pasagasa ka na lang sa train, Anton. Hindi, meron naman inaasahan, Henry, yung ating mga kinikilalang sole signatory, mga paymaster, may inaasahan naman tayong na maaaring pagkunan dahil aapaw naman ng pera daw. Hindi naman sana limitado lang. Nako, kaya President Digong, huwag nyo na may tago sa amin. Maglabas ka naman, ha? Pampagana, pampasaya, pampasigla. Kasi alam mo, pera is pampagatong. Pera, paper yan, paper. Pero ginagamit ang papel sa panggatong sa kusina, ganun din naman sa tao. Although symbolically, pero totoo naman. Nakakatanggap ang tao ng pera, ginaganaan. Panggatong din. Okay, intact pa rin mga kuweba, Sabi ni Elena, kuweba sa amin, na-detect ng INC, ang dami daw. Kaso may bomba. Nandiyan pa yung mga booby traps ng Hapon. Yung project na malaking dam diyan sa Luzon, sigurado, yaman ang habol nila. Bakit hindi magbigay ng livelihood project? Emperador? Bakit puro kut-kut lupa? Kung totoo kayong gusto ninyong makinabang ang taong bayan, hindi magbigay kayo ng project na livelihood tulad ng pinapanukala ni Mr. Cañete. Agricultural project. Halimbawa, may agricultural project tayo na self-sustainable. Kahit bagbagyo, hindi maapektuhan. Ay nako, puro pang kukub-kub Bueno, sige, yan na lang muna. Siguro naging malinaw na at unti-unti. Kung may hearsay, ano itong hearsay ni Jay? Na dito sa Pilipinas makikita ang 3 o higit na black cabin o black coffin. Ito na taon na puno ng pink diamond. Yes. Sabi nga daw yung black coffin na yan, ay hindi ko nasasabihin. Tsaka pagka
may na-retrieve na tayo at may na-recover. Pero siyempre, yan ay ipinangako ng ating Pangulong Marcos na para sa Filipino people, 80% o 70%. Ay 80 ba? Kasi nakalagay doon sa libro, 80 eh. O, di kung 80, saan tayo maglalaro? O, saan kikita tayo? Doon na sa 20%. Personal. O, diba? Kasi yun ang na doon yata yan sa commission scheme. May commission scheme para naman ganahan daw yung mga tao. Legal yan. Pero ang bulk niyan is para sa taong bayan. Kaya habang umuusad tayo, habang naliliwanagan, habang lumalawak ang ating pagkaunawa, magbantay-bantay tayo at siguro mag-decision din tayo later on kung ano ang magiging posisyon tungkol sa wealth of the nation na yan. Okay. So, kung hanggang dito na lang muna, tayo po'y magkita-kita muli sa Huwebes. Siguro ganito pa rin ang issue natin. Sana wag masilaw si Pangulong Duterte at patunayan niya na pro-Filipino siya at anti-poverty siya. Okay, dapat lang. Kasi baka mamaya mauwi lang yan sa ganyan eh. Paggawa ng tulay, paggawa ng ganyan. May isang libro pa na nakasara. Hopefully, biyaya na yun para sa ating mga Pilipino. Sige, Alberto Milo. Tingnan natin kung ano yan. Kata, siguro hindi naman tayo pababayaan kung anong dapat mangyari. At nang sa ganun, masiyahan naman ang buong sambayanan. Kahit paano, kumbaga, nagpipiging kayo dyan. Nagpa-party kayo dyan. Masarap kinakain nyo. Paki-hindi ka naman. Candy lang. Okay. Sige, yan lamang po. Tayo muling magsama-sama sa darating na Huwebes para sa panibagong edisyon at reiteration nitong ating binabalangkas na tungkol kay Severino Santa Romana. Ito si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi.